So, ayun guys. So, magandang araw sa inyo. Gagawa tayo reaction video dito kay Ahmed na isang Muslim, Islam na para sa akin ang opinion ko is yung video niya is more on paninira sa Catholic tsaka sa mga tao, no? Catholic religion. So, sige, panoorin natin para magbibigay tayo ng reaction, no? Para maano rin natin yung side natin. Kung bakit ko nasabing siya ay naninira. Paninira na to. Okay, ha? Isa pa, may nakita ko picture sa Facebook. Puno, malaki, namumunga. Ang dami, mga prutas, mansanas. Kaya lang, yung tao minsan ignorante. Pinutol yung puno. Pagkatapos putulin ang puno, gumawa ng Diyos-Diyosan. Nung meron na siya ribultong Diyos na nalangin, Diyos ko, bigyan mo akong prutas. Diyos ko, kailangan ko ng prutas, parang awa nyo na. O Diyos, iyak-iyak siya doon sa ginawa niya. Hahalik-halikan niya. So, doon sa sinabi niya na yun, may nakita kong isang tama, isang mali, no? May tama doon na kapag ka ganun nga naman, pumutol ka, tsaka yung pinupunto niya doon is, yung pinupunto niya dito talaga sa video na to is yung siraan yung Katoliko na sumasamba sa rebulto nadamay lang tong ano lang yan naging pahapyaw lang tong banda dito sa unahan na yan na about sa puno ng para magawaan ng paninira. So ang isang mali doon, kung talagang tao sumasamba doon sa rebulto, sasambahin niya yung rebulto, mali talaga yun, tsaka masama yun. Hindi naman Diyos yung rebulto man-made yun di ba? Yung taong nananalangin, inaano niya, hinuhusgahan niya. So kasi ang point niya is dapat sa kanya maniwala, no? Kasi yung paniniwala niya dapat yun ang paniwalaan mo, kasi yun yung tama, ikaw mali ka. So pero dun sa part na to is tama yung ganun, pero yung nakita kong mali, yung hinusgahan niya agad. Tsaka sa panahon natin ngayon, halos lahat naman sa Pilipinas, lahat ng bahay may kahoy, no? Baka ang punto niya dito is dapat yung hindi namumunga, pwedeng ganon. Pero yung namumungang kahoy, minsan nagagawa na rin talaga natin yan para gawing ng bahay, no? Diba, mga karpentero, no? Yung bahay, inuuna muna yan, mga kahoy muna. Bakal, kahoy, para mabuo ng bahay natin dito sa Maynila. Kahit hindi sa Maynila, sa probinsya rin, ganun din, no? So, magiging masama lang yon kung, kunyari, sa area na to, may 100 na puno. Kung lahat ng puno doon namumunga, tapos lahat yun pinutol, masama. Pero, kaya nga tayo may ahensya at may DNR sa panahon natin ngayon, kung puputol ka lang doon ng 10 piraso, may 90 pa na puno na namumunga. Tapos, may panibagong patubo ka o may tinanim ka na puno na namumunga para mapalitan yung binunot mo. Para magamit, para yung iba nare-renovate yung bahay, yung iba naman nakapagpagawa ng bahay, di ba? So, very one-sided to Kumbaga, ang purpose lang nitong tao na to is para sa akin, opinion ko is para manira, no? Hindi ko alam kung para may marami umanib sa kanya o sinasabi niya siya ang tama, mali tayong mga Katoliko. Tingnan natin. Ano kayo, comment din kayo kung ano opinion niyo, saka panoorin pa natin. Para marami pa to. Kung bakit ko nasasabing naninira siya. Bakit? Kailangan niya ng prutas. May prutas na yun bago pa niya putulin Narinig niya na, nakuha niyo kung anong punto dito? Ang punto dito, mga kababayan, tayo binigyan ng Diyos ng pag-iisip. Nilikha sa pinakamagandang anyo. Mas maganda pa ang tao kaysa sa agila o elepante o namang lapit ng Manila so dito. Ikumpara mo yung tao sa unggoy. Ang layo, ang ganda Tapos anong gagawin ng tao? Kukuha ng mas mababang nilikha tulad ng kahoy, bato, simento, tarpaulin, papel, salamin. Tapos dun sa luluhod, yun ang halik. Yung mga picture ni Pope, di ba? Ito, paninira na yan Sasabihin niya, sinasamba niya to. Bakit? Si Pope, alam mo ba ang nasa isip niya at nasa puso niya kung bakit siya humalik dito sa rebulto na to, na Santo Niño o yung
baby na Panginoong Hesus. At sa akin nga, sa mga Katoliko, sa mga naniniwala at nananampalataya talaga ng malalim sa Katoliko, alam naman nating lahat na kahit sa Bible natin, no, sa banal na kasulatan, na ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao. So, kung humalik siya dito, sumasamba na ba siya sa rebulto? Paano kung nasa puso't isip niya, ha, ay ang banal na espiritu ng Diyos sa langit, yung Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, di ba? Yung Diyos Ama, tsaka magkaiba yun, yung Diyos Ama at ang Panginoong Hesus, no, magkaiba yun. So, paano kung nasa puso't isip niya dito is yung pananampalataya sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesus, kaya niya hinalikan tong rebulto ng Santo Niño. Alam naman natin na nagkatawang tao talaga ang Panginoong Hesus. No, hinuhusgahan niya agad yung isang tao na mali at masama ito. At bakit ang mga magulang natin may mga naiiwang litrato, picture, hinahalikan din natin, tinatabi pa nga natin sa pagtulog natin, yung iba naman nilalagay sa ilalim ng unan kasi namimiss yung magulang kasi pumanaw na. Sinasamba na ba natin yung pag hinahalik-halikan natin? Di ba? O pinagtitirik natin ng kandila, inaalayan natin ng ano. Di ba? Hindi pagsamba yun kasi ang pagsamba ay yung sasambahin mo, yung nananalangin ka, kakausapin mo yung banal na espiritu ng Diyos sa langit, kasi nasasabihin mo, sinasamba kita, ikaw ang Panginoon ko. Yun ang pagsamba, no? Hindi yung makakita ka ng matang humalik na ganyan. Yung iba, iisipin, diba, sa iba dito sa realidad, ni-rape agad. Ito humalik sa rebulto, hinuhusgahan mo yung isang tao na sinasamba niya yung rebulto. Bakit? Alam mo ba ang puso't isip niya? Okay, marami pa. Sige. Kanya, ito ang pinakamalaking bawal ng Diyos. Yun, bawal ng Diyos daw. Ang pagsamba sa rebulto ay pinakamalaking bawal ng Diyos. Bawal talaga yun. Kung yung mismong rebulto ang sasambahin mo, gagawin mo Diyos yung rebulto. Hindi naman Diyos yun Rebulto nga Di ba? Okay, sige, patuloy tayo. Hindi ba ngayon si Apo, pag may sakit, sinola, saan pupunta? Dala-dala niya yung kanyang panyo. Ito na yung rebulto, ihimasin. Lahat ng parte ng rebulto para pag-uwi niya. Apo, ito na, makakapagpagaling sa'yo. Hinimas ko to sa rebulto. Yan, di ba? Malaking paninira. Picture na Nazareno yan, tsaka mga deboto. Kaya ako nasasabi na siya inaninira. At katulad ng sinabi ko kanina, katulad kay Pope, total dito sa maraming tao na dito. Siguro, may ilan-ilan dito, hindi natin alam hindi ko sigurado, hindi ko sinasabing gano'n. Siguro, halimbawa lang, kunwari lang, itong tao na to, yung nasa puso't isip niya talaga is sumamba dito sa rebulto. Ito mismo sinasamba niya. Hindi niya sinasamba yung banal na espiritu ng Diyos sa langit. Masama talaga yon. Tama siya ron. Pero, kung isip itong tao na to, itong tao na to, kung yung nasa puso't isip niya, kaya niya ginagawa yan kasi inaalala niya lang na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus na bumitbit ng krus para sa kasalanan ng mga tao, para matubos ang kasalanan ng tao at para may karapatang mapunta sa langit yung kanilang espiritu pag sila'y nawala na dito sa mundong ibabaw. Paano kung yun na nasa puso't isip niya at ang sinasamba niya ay ang Diyos ng Panginoong Hesus, yung Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, yung hindi nagkatawang lupa, yung banal na espiritu ng Diyos sa langit. At kaya niya rin sinirespeto at sinasamba kaya niya nirerespetong rebulto, imahe, dahil naaalala niya na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Buruin mo, bumuhat ng krus, pinagpapalo, nagsakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan ng buong tao. Buong mundo actually, sa lahat ng makasalanan, di ba? At alam naman natin na lahat ng tao dito sa mundo ay walang perpekto, lahat tayo makasalanan, no? Ibig sabihin, ginawa niya yung para sa ating lahat. Ngayon, ito naman, para sa akin, lagi silang nakaano dito sa rebulto, masama, bawal. Kasi alam mo, ito ang masasabi ko Sa rebulto na to, may isang ano to may isang katangian to na walang-wala sa tao. No? Ano 'yon? Yon ay ang kasalanan. Itong rebulto na to, tsaka itong krus na to, yan ang mga rebulto. Ang tao makasalanan, itong rebulto na to hindi. Bakit? Paano makakagawa ng kasalanan niya rebulto? 'Di ba? Walang isip, walang puso, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Paano makakagawa yan ng kasalanan? So, ang taong mapanghusga, makitid ng utak, ayun ang makasalanan. Kasi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. No? Ito,
Kaya, para sa akin, nagtitiwala ako rin dito eh. Kahit ako, pupunas ako dyan eh. Oh. Kasi, yun ang isang katangian na wala sa rebulto. Ang rebulto, walang kasalanan yan. Ang tao makasalanan, o di ba? Pero, syempre, hindi ko sinasabing mas lamang, sa ganung bagay, mas lamang ang rebulto. Pero, syempre, di hamak na mas lamang ang tao sa maraming katangian naman ng rebulto. No, hindi natin inaalis yun. So, kaya ito, nagiging daan para mabigyan to ng presensya ng Panginoon. Mabigyan to ng presensya o nagiging daan yan. Kasi mayroong itong bagay na to, may isang katangian to na wala sa tao. Yun na yung hindi to nakakagawa ng kasalanan. Ang tao nakakagawa, no? So, nagiging daan yan. At saka, ang pinaka-purpose talaga yan is para maalala natin, no, kapistahan ng Panginoong Jesus. Bumubuhat siya ng krus para sa kasalanan natin lahat, no? Kapistahan yan, no? Nirerespeto natin yung sacrifices niya. Sacrifices niya sa atin, sa sanlibutan. Kaya natin inaalala kaya nga pati birthday niya, inaalala natin, kami mga Katoliko, di ba? Nung nagkatawang lupa siya rito kasi nirerespeto natin siya. Ganun kalalim ang pananampalataya natin sa kanya, no? Na hanggang ngayon, kahit yung katawang lupa niya ay wala na, inaalala natin nakilala natin yung banal na espiritu niya sa langit dahil nagkatawang lupa siya. No, so, proceed tayo. Ginagawa to ng Pilipino, hindi. Yan ang problema natin. Mabuti kung hindi pinagbawal ng Diyos. Ito ay kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Ayan, tama yan. Tama to, kinamumuhian ng Diyos. Siyempre, kakamuhian ng Diyos yan kung yung tao, yun nga, katulad doon, maraming tao, may isang tao doon, inaano niya, na yung mismo rebulto na yung sinasamba niya, hindi niya na nakikilala o hindi niya na sinasamba yung banal na espiritu ng Diyos, ay masama talaga yon, no? Ito kasi mga ganito, para sa mga makikitid na utak lang yung mag-isip na ganito, yung mga tao mapangusga. Para sa akin, ganun siya mag-isip Ito nagsasalita, no? Sige, patuloy pa tayo. Meron kaming paniniwala, mga Muslim, na paniniwala rin sa Kristiyano. Pareho. Halimbawa, pag sinabi kong naniniwala ba kayo sa kabilang buhay? Yes. Naniniwala kayo sa mga anghel? Pero ganun ang pananampalataya kahit hindi pa natin nakikita. Yes. Naniniwala kayo sa mga propeta? Kay Moises? Kay Abraham? Kay Noah? Ano religion ni Abraham? Catholic? El Shaddai? Born again? Tama si nanay, Islam. Di ba? Common sense. Ang pinaparating niya dito is, dapat ang tama is Islam. Mali ang Katoliko, mali ang born again, mali ang iba pa, yung El Shaddai, INC, para sa akin lang makita mo man to, mapanood mo, kung makitid pa rin talaga utak mo, paniniwala mo yan, respetuhin ko yan. Paniniwala mo yan pero ang sa akin lang, kaya ako nakapagsalita ng ganito, nirespeto ko talaga yung mga Muslim Islam, respeto ko yan, relihiyon nyo yan paniniwala nyo yan pero yung paniniwala namin, pag inaapakan nyo at sinisiraan nyo kami mga Katoliko, kumbaga sa nagdidepensa, para madepensahan namin sarili namin na hindi kayo dapat maging mapangusga. Kasi naninira na kayo Kung hindi kayo naninira, hindi ako magsasalita ng ganito, di ba? So, sige, patuloy tayo. Pero sa akin, basta ako, respect pa rin ako sa lahat ng Muslim, sa Islam, respect ako dyan. Actually, yan naman talaga ang naunang religion sa, kasi, ang pinakaunang, kaya naging nagkaroon ng religion dahil kay Moses. Kay Moises o kay Moses, no? Kaya nagkaroon ng relihiyon, no? Simula nung pinalaya niya yung mga Hebrew sa Egypt, inaalipin ng 400 years. Alam ko yan, history. At alam din nila yan. At sa akin lang, respect. Kung magkaroon man ng iba-ibang relihiyon, kung ano yung paniniwala mo,
at paniniwala nitong iba at paniniwala nila, respetuhin lang. Kasi hindi naman lahat wala naman sa mundo na relihiyon na perpekto. Kasi yung tinatag nga ni Moises di ba mismong mga tao ron, Israelita. Dumating din yung time sa kanila na nagkamali sila sa Diyos kahit niligtas sila ng Diyos Ama. No? Kahit niligtas sila ng Diyos Ama para makalaya, nagkaroon pa rin sila ng sala sa Diyos, kaya pinarusahan din sila. So, walang perpektong relihiyon. No? So, pero kung magsisiraan, ay yun, dapat nagkakaisa yan. Dapat walang siraan. So, proceed tayo. Tingnan niyo po ito. Kaya ko binambungad yung rebulto kasi yan ang dahilan ng traffic sa Rojas Boulevard ngayon. Tingnan niyo. Si Moises, iniligtas niya yung mga tao mula sa kay Firaun, yung napakasamang nilalang. Si Firaun. Nung naligtas na sila, sabi ni Moises, diyan muna kayo, mahabang panahon nangyari, syempre shortcut lang natin. Nung ligtas na yung mga tao, payapa na sa buhay nila, wala na sila sa lupit ng pangil ni Firaun. Sabi niya, diyan lang ikakayat, kukunin ko na yung utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos, ikukunin ko na dahil ligtas na kayo Maari nyo nang isabuhay kung anong gusto ng Diyos sa atin. Kasi tayo, hindi man tayo nabubuhay ng gusto lang natin dito sa mundo. May batasan Diyos, hindi ba? O, ganun ang gusto ni Moises. Ikukunin ko na yung utos, hintayin nyo yung ako. Si Moises na late ng dating. Naantala ng dating. Sinadya yun ng Diyos. Ang ginawa ng mga tao, inipon yung kalamang ginto, pinagsama-sama nila, niluto nila na hugis baka at yung baka na yun, sinamba nila. Palagi nilang ginagawa yun. Diba? So, sa gano'n naman, totoo yun, noong unang panahon, kaya nga sinabi ko pinarusahan sila kasi nga, yun yung pagkakasala nila sa Diyos nung unang panahon yun. No? Kaya pinagbawal ng Diyos na sumamba sa rebulto. Kasi nga, kung literal na sasambahin mo yung rebulto, masama yun. No? At saka yung rebulto na ginawa ng unang panahon na yun, rebulto ng demonyo yung ginawa nila, kaya galit na galit ang Diyos Ama nun. No? Hindi rebulto ng Panginoong Diyos. So, hindi pa sila talaga makakabuo ng Panginoong Diyos na rebulto noon kasi hindi pa nila alam yung itsura ng Diyos Ama Panginoong Isus bumaba rito, kaya nagkaroon ng itsura. Hindi, ang Panginoong Isus, linawin ko ulit, ang Panginoong Isus ay ang anak ng Diyos Ama sa langit. So, pinapunta siya rito para ipaano sa tao na may Diyos pa rin, hindi pa rin kayo iniiwan ng Diyos, na may karapatan pa rin kayo mapunta sa langit. So, kung magkaroon man na rebulto, Panginoon yun galing sa langit. Yung paniniwala natin mga Kristiyano, Katolik. No? At, kaya siya ginawang parang naging parang propeta na rin, kahit Panginoon siya, parang propeta na rin, para maiano yung katotohanan, yung truth, no? Revelation, kumbaga. At nagsalita siya ng ganito ganyan na pangaral, para maipakilala ang Ama, dahil nakakalimot na yung mga tao, dahil mahabang panahon na lumipas tapos, ayun nga, at saka kasi yung mga tao nagiging masama na. Demonyo na yung sinasamba nila. Tapos yung ginawa nila rebulto. So, patuloy tayo. Proceed. Pinoprosesyon nila. Kung saan sila nagpupunta, nag-uunahan sila, maghatakan doon. Parang ginagawa ng mga kababayan natin ngayon. Yun ang hinahalikan nila. Doon sila humihingi. Doon sila nagpapasalamat. Yun ang ginawa nilang Diyos sa madalang sinata. Pagdating ni Moises, anong sabi niya? Napakalapastangan nyo, niligtas kayo ng Diyos, lahat pinagkaloob sa inyo. Ngayon, hinihintay na lang natin yung utos ng Diyos. Kumuha kaagad kayo ng sasambahin maliban sa Kanya. Sino yung dapat niyong sambahin? Hindi ba yung tunay at tanging nag-iisang Diyos? Yun, tama yun. Ganito yung nangyari mga kababayan, mga kabatid. So, kaya ko sinasabi to, pangkaraniwang nakikita natin sa paligid natin, palagi ang Nazareno taon-taon
Santo Niño, lahat, name it, kahit saan tayo pumunta dito sa Pilipinas, sa Cebu, sa Davao, dito sa Maynila, palagi na lang ang pinaka nakakalungkot na ginagawa ng mga kababayan natin ay ang pagsamba sa rebulto. Kaya yan po. 'Di ba? Isang malaking ano 'yan, isang malaking panghuhusga. Hinuhusgahan niya, hindi niya naman alam ang puso't isip ng tao. Na huhusgahan ka, sumasamba ka daw sa rebulto, 'di ba? Mali 'yun. Hindi niya naman alam ang puso't isip nating lahat mga Catholic, Christian, 'di ba? Tapos sasabihin, sumasamba ka sa rebulto. Malaking paninira 'yon. Okay, tuloy pa tayo. Pero kung talagang sasamba ang tao sa rebulto mismo, masama talaga 'yon. Hindi naman Diyos 'yun rebulto nga Ito ang gusto kong bigyan ng diin at dalangin ko naway sa maigsing pananalitang ito, kahit sa gantong maliit na paraan, may parating po namin ang mensahe ng Islam. Yan lang po. Diba? Dinamay niya pa yung buong Islam, mensahe ng Islam. Ibig sabihin, buong Islam, buong relihiyon. So, nadamay pa sa pinagagawa niyang ganito. So, ganun, sa akin, sa pagkakilala ko sa Islam, yung totoong, sabi natin, hindi ko sinasabing hindi ka totoong Islam. Pero ang pagkakilala ko sa mga Islam talaga, yung mga may kilala ako kasi napunta ako sa Qatar, mga malalalim talaga pagdating sa Diyos. Marespeto sila sa kapwa. Sa Qatar nga sa sobrang respeto nila dating Saudi yun, di ba? Saudi naman talaga dati yun, nahiwalay lang. So, doon nga may church doon ng simbahan ng Katoliko. Kasi nag-abroad ako, alam ko So, yung mga talagang malalim talaga sa pananampalataya sa Panginoon, may respeto sa kapwa. No? So, kaya yun lang siguro, ito patapos na yung sinabi niya So, naano ko lang ito yung pinakahuling sinabi niya na tsaka yung panoorin niyo to mula umpisa hanggang matapos yung video niya. Para hindi rin naman maisip niyo na baka namimili lang ako ng mga ilang palabas tapos para siraan din siya. Hindi ko siya sinisiraan. Kinukorek ko lang. No? Kasi siya ang naninira So, pinagtatanggol ko lang yung pananampalataya ng hindi nga lang ng Katoliko Siya sa video niya kasi puro Catholic, no? Pero may nababanggit din siya ibang relihiyon. So, damay na rin. So, sa ibang relihiyon din, para sa akin naman, respetuhin. Dahil walang perpektong relihiyon. Yun nga, tinan mo sa kanya na nanggaling. Yung mga Israelita. No, medyo na lang tayo. Gumawa ng sariling Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan na yun is yung sa demonyo, nalinlang sila ng demonyo, no? Tapos ginawa nila ng rebulto. Hindi yung Diyos Ama hindi rebulto ng Diyos Ama yung ginawa nila. Magagalit talaga ang Panginoon. Tapos ang sinamba pa nila tapos meron pa yung mismong rebulto ang sinamba. Masama talaga yun. Yun, tama yun. Pero pagka huhusgahan mo yung kapwa mo, sabihin, doon nagpapakita na kahit yun ang unang relihiyon, ang tinatag ni Moises na relihiyon, kaya nagkaroon ng relihiyon sa ating mundo sa panahon natin ngayon dahil kay Moises. Siya ang kauna-unahang relihiyon noon. At sa history, ang relihiyon at ang batas ng tao ay iisa lang. Kung ano yung batas ng relihiyon, yun din ang batas pantao. Ang naging pinakapinuno noon is si Moises. Dumating ang panahon, nagkahiwalay na. Naging batas pantao na at naging batas nag-iba na. Hindi na sumusunod ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Sa mga simbahan or Islam or siyempre Islam nga yun So yun. So kaya kung doon walang perpektong relihiyon, wag mo ring ipapakita na yung Islam mas tama kaysa sa Catholic, sa yung mga nabanggit mo relihiyon, El Shaddai, born again. Dapat hindi ganoon kasi wala naman perpektong relihiyon Kaya napakapangit yun pag the way na paninira. 'Di ba? Pangit kasi parang ang nagiging way niyan, maninira ka para sumikat ka, para umanib sa'yo. Hindi ko sinasabing tama ako, pero parang dating sa akin, parang ganun. No? Yan lang po. At sana nakatama kami ng kahit konti sa mga puso ng napakaganda nating mga kababayan dito sa San Roque. Okay, so yun, doon nagtatapos yung video niya. So medyo na to, yung pamamaalam na, wala na yan. Yun lang sa akin. Sana sa susunod, wag ganito.
Kasi marami akong kilalang Muslim talaga. Kasi nga nag-abroad ako. Biruin mo sa Qatar, kahit pumunta kayo, kung sino may mga kaya, may mga makapanood nito, may kaya kayo sa buhay, sabihin nyo sinungaling ako, pumunta kayo sa Qatar, Saudi. Mas malalim ang pananampalataya sa Panginoon, mas conservative kaysa sa Pilipinas, pero sa pagrespeto nila sa kapwa nila, may church doon, may born again, may Catholic, kasi respect, number 1, respect. So, respeto pa rin ako sa Islam. At kahit sa sinabi niya yun, sa buong Islam, sinabi niya yun, hindi ako naniniwala. Sa sinabi niya na ito ang gustong mensahe ng buong Islam, hindi ako naniniwala. Kasi marami akong kilalang Islam. May respeto sa kapwa. At may respeto sa paniniwala ng ibang tao. Doon lang. God bless sa inyo.